Hello, welcome to Libra, Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel, be sure na nakasubscribe ka sa ating channel. And while I am preparing your card or yung deck na gagamitin ko for you, ito yung details kung paano ka makakapagpabook ng reading sa akin. And also TikTok shop, dyan mo ma-avail yung mga products na available sa amin such as green lucky candle for sa mga negosyante dyan. Yan, that is good for your business. Or kung hindi ka naman negosyante, you're just manifesting money, pwede rin. And yeah, let's start. And yeah, dun sa aming Facebook page at dun sa aming email, diyan ka pwedeng mag-book ng personal reading. Okay, let's start. What do we have here for the sign of Libra? Okay, wait lang. Medyo bigyan mo lang ako ng time dito sa pag-shuffle ng card ko na ito ha, kasi ito ay medyo luma na itong card ko na ito, but I really do feel na ito yung dapat kong gamitin for this reading. So what do we have here for the sign of Libra? Any comments will do, basta positive ha, kahit heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun guys, hindi lang sa akin. Kasi the more you comment, the more na mas maraming nare-reach yung video. Now, yung mga kailangan din ng guidance, nakakarating sa kanila yung video ko. So hopefully, ay mag-comment ka sa baba. Kasi sa maliit na paraan, ay nakakatulong ka. Okay, so let's start your reading. What do we have here for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Sana makuha ko energy mo. Kung hindi, okay lang. May mga next video pa naman. Or, check mo yung ibang video namin. Kung hindi ka makarelate dito, maaaring nandun yung reading para sa'yo. Okay, I feel good. Nakakakita ako ng parang nunal. I don't know if you do have a specific nunal. Maybe sa mukha mo na parang laging napapansin ng ibang tao. Kasi the nunal, kahit hindi sa mukha, but maybe a nunal na parang ang daming nakakapansin. Or recently, meron ka mga napansin. Something to do with nunal. Okay lang kahit hindi ka nakarelate sa mga sinabi ko na yan. The Wheel, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh, wow. I can see big change. Unpredictable change. Guys, this is money. Six of Pentacles, may tutulong sa'yo para mabago ang buhay mo, lalo na pagdating sa usaping pera. Nakikita natin, this person is very successful. This is what you want. Actually, ayan, makikita mo there's a weighing scale. Libra is a sign, no, na ang pinaka-symbol niya, ang sumisimbolo sa kanya is a weighing scale. And this is you. You want balance. Gusto mo ng balance na energy, na pagkakapantay, pagkakapareho, and someone is going to help you na i-balance ang buhay mo. And I feel like itong person na to is going to be like the person by your side. Siya yung tipo ng tao na, tara, partner tayo, ganito, ganyan, tara, gawin natin to. Yung parang, hindi kanya ipupush na maging, maging, yung maipush mo yung sarili mo na maging successful na ganito ganyan. Hindi kanya ipupush na maging ganon. But rather, ipupush niya yung kagalingan mo talaga. Kung ano ka talaga, kung sino ka talaga. Pwedeng ganon. Kung ano yung talents mo talaga, skills mo talaga, ilalabas niya yan. No? Kasi iba yung halimbawa ipupush kang maging successful, for example, yung mga magulang, o kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral, ganito, ganyan, ito ang kurso mo, di ba parang ganun? Kasi yung magulang parang gusto naman talaga nila is maging successful ka. Pero itong person na to, hindi. Ang gusto niya mangyari is ilabas mo kung ano yung talents mo talaga, kung ano talagang gusto mo, skills mo sa buhay mo, and then, papartneran kita dyan, tutulungan kita dyan, magiging successful tayo pareho. So, napaka-balance. That is a very nice energy dito sa energy mo. So, who is this person that you're dealing with for the sign of Libra? Sino tong person na kakonect mo? Libra, kunin natin yung main energy niya. Hopefully, nagugustuhan mo itong reading natin. I told you, Six of Pentacles. Ito na naman siya. Six of Pentacles and the Star, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius energy. Ayan. So, this is
two major arcana na nagpakita ha, the star and the wheel. So, etong person na to is like, maybe, eto rin yung taong gusto mo eh. Nakita natin, this is your wish fulfillment. This is a person, yung iba pwedeng dumating na sa buhay mo, yung iba, sabi ko nga, sa una pa lang ng video, sinabi ko, this is unpredictable change. Pwedeng hindi pa dumadating sa buhay mo, pero paparating. Nababaguhin niya ang buhay mo. So, yung iba sa inyo, this could be a new person. Yung iba, pwedeng nandyan na siya sa buhay mo, pero ito, gusto mo tong taong to. This is your wish fulfillment. Kasi ikaw din mismo makakaramdam, makakita na itong person na to, parang siya talaga. Siya talaga yung parang nakikita kong para sa akin. Parang ganun. You would feel that. No, the moment na makita mo tong person ito, grabe, kakaiba siya. Parehong-pareho kami. Ganong energy. And then at the same time, by the way, may nakita akong message. You could be this person na pwedeng may ginawa ka regarding sa iyong kuko, nagpa-extension, nagpa-gel polish, nagkutkot ng kuko, anything na may kinalaman sa kuko, or maybe you just cut your nails. Nito lang, this could be a reading. Or nanonotice mo yung kuko mo na medyo mahaba na, this could be a reading. Anyway. Or maybe you do have a mannerism na may kinalaman sa kuko, like biting your nails, etc. Pwedeng ito yung reading mo. Pero okay lang kahit hindi, kung hindi ka nakarelate doon. Ano yung emotions ninyo sa isa't isa nitong person na to? Please tell me, spirit guides, angel guides, what do we have here for the sign of Libra? I really do like my crystal ball ngayon. This is rose quartz, and may nakikita akong image actually. Parang someone is watching over you. Ayun yung nakikita ko. May nakatingin sa'yo. Like, this person is nakatingin lang naman, nakamasid lang. Yun yung nakikita ko sa crystal ball. Especially when you sleep. Yung iba matatakot na, no? Yeah. Pero yung iba dyan, it's just guiding you. It's just watching over you. Ganun lang. Nakamasid lang naman siya. And that could be your spirit guides. Pero, maganda naman yung intentions. Anyway, the Magician and the Empress. This is two major arcana. Clarify this. What's with the Magician and the Empress? This is Virgo. Oh, the Empress is, this is tarot deck na nag-signify siya or sumisimbolo siya sa planet of Venus, which is the planet of love and beauty, and yun yung ruling planet ng mga Libra. And the Sun is here. Tatlong major arcana na yan, guys. I can see that you really do value yourself, no? Nakikita natin na ang mahalaga ngayon sa'yo is yung buhay mo, sarili mo. And I feel like yung focus mo ngayon is mga positivity, which is what I like about this reading. Kasi dapat naman talaga nakafocus tayo sa positive ng buhay para ma-attract din natin ang positive. Venus is a planet that attracts. Okay? And that is you. 'Di ba? You attract. Never beg. Kasi ikaw, you attract. No? And nakikita natin dito with the Magician, I feel like the world or the universe, binabago niya yung buhay mo ngayon. And I feel like yung attention mo ng mga nakaraan is, I don't know, maybe may kinalaman sa children. But I feel like you are currently, napapansin ka ng marami ngayon. And I feel like yung pagpansin nila sa'yo is something na dapat maging thankful ka, napapansin ka. Kasi, the universe, kahit yung universe, no, even God, napapansin ka niya ngayon. And parang this person or this life sa buhay mo, malaking pagbabago ang gagawin sa buhay mo ngayon. Yun ay dahil, it's like it's your time to shine, no? Ang kinuha natin actually is yung emotion mo for this person, pero nakikita natin ngayon is, sabihin na natin gusto mo tong taong ton with a star, pero
may parte din sa'yo na nare-realize mo na kaya ka rin gusto ng taong to because maybe there's something sa'yo na parang kagusto-gusto din naman and you focus on that. 'Di ba? Nag-focus ka dun sa strengths mo, sa kung ano yung um, meron ka, kung ano yung kaya mong ilabas, and I feel like you have focus on that. And yeah, you loving yourself, and you focus on that. Emotions ng person ito for you. The Four of Pentacles, the Knight of Wands. Some of you pwedeng hindi pa ganun ka-open pagdating sa mga kanya-kanyang emosyon ninyo sa isa't isa ha. Kasi with the Magician and the Four of Pentacles, this is like this, maybe situationship, maybe connection na parang, oh gusto kita, gusto mo ako, pero wait lang. Para, with the Knight of Wands, nakita tayo dito ng person who is really born a fighter. So, ilalaban niya talaga kung ano yung mga bagay na gusto niyang ilaban. This person is sa ngayon nag-iipon. The Two of Cups is, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Ang ganda ng relationship niya sa totoo lang kasi walang pressure or walang, you're just enjoying yung isa't isa. Guys, yung iba sa inyo, pwedeng hindi pa nga to dumating sa buhay mo. Pero nakita rin naman natin, hindi rin naman kasi ito yung main focus mo. 'Di ba? Basta bigla na lang dumating to change the way you think, the way you express yourself. Parang tutulungan ka niya na sabi ko nga, tutulungan ka rin niyang mag-shine. Ayan. And to get out of your comfort zone. Yan, yung nakikita natin. And magiging malaki ang tulong nitong taong ito sa buhay mo para mabago ka. So what will happen in the near future for you? In the near future for you, Libra. What do we have here for the sign of Libra? In the near future, sana nakakasunod ka sa reading, nakukuha ko yung energy mo. Eight of Wands, in the near future, Three of Swords, and the Four of Cups. In the near future, what's with the Three of Swords? Why is the Three of Swords here? Eight of Pentacles and the Lovers. Okay. In the near future, you do have the Queen of Wands at the bottom of the deck. Nakakita tayo ng mga financial advice dito in the near future for you. May advice na maibibigay sa'yo regarding sa usaping pera. Three of Swords and the Four of Cups. Regarding sa mga isipin mo sa buhay, regarding sa mga bagay na hindi mo ma-achieve or makuha ngayon, well, for now, nakikita natin na hindi mo pa nga siya makukuha. Pero mag-concentrate ka doon sa mga bagay na makukuha mo. Yun yung pinaka-advice. Kasi, gano'n naman talaga. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay makukuha siya natin. No? Kasi maaaring hindi yun para sa atin sa ngayon. And, this is you being broken-hearted with the Four of Cups kasi parang wala kang kasiguraduhan. Maybe may kinalaman dito sa family or may kinalaman sa maybe relationship, sabihin natin ganon. Pero with the Eight of Pentacles, nakita tayo pagdating sa career or pagdating sa money, na nakita tayo dito nga ng magandang partnership pagdating doon. No, doon na muna. No, yung iba, if you want relationship, wait lang. Medyo wala pang kasiguraduhan regarding doon. Pero, yun nga, focus on friends, focus on career na may magandang partnership. The Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I see a child here. And the Queen of Pentacles. Maybe a person who is younger than you. Pero parang kung mag-isip siya, parang kahit hindi younger ha, pero pwedeng mas, kahit halimbawa, months younger than you, a year younger than you, okay lang. Pero this person is younger than you. Pero nakikita natin, napaka-mature niya. Napaka-mature niya. So, nakikita natin na itong person to pwedeng matulungan ka or siya yung maging way para makaalis ka sa kung ano man yung pinagdadaanan mong sitwasyon ngayon. Okay? Maybe, if you're not happy sa sitwasyon mo, itong person na to, tutulungan ka niyang maging masaya, no? At, yun nga,
I feel like itong person na to is makikipagtulungan din talaga sa'yo. Pero dapat tulungan mo rin ang sarili mo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.